lesson po dyan sa integrity. Verse 7, so they gave money to the masons and the carpenters and food and drink and all to the Sidonians and Tyrians to bring cedar trees from Lebanon to the sea, to Joppa, according, and I have underlined, according to the grant that they had from Cyrus, king of Persia. Kung natatanda natin sa chapter 1, nung si Cyrus took over from leadership from Babylon now to Persian Empire, sabi niya, God has called me to rebuild the temple in Jerusalem. At nagbigay siya ng tagubilin, sino man ang mga taga-Jerusalem na gustong bumalik, ipunin nyo, tapos lahat ng mga kagamitan na kinuha nila from utensils from the temple, pinadala niya, at nagbigay pa siya ng provision para ipatayo yung templo. Hindi na sila kailangang mag-fundraise. Sapagkat yung King of Persia, siya na mismo ang nagbigay ng mga panggastos for the rebuilding of the temple. Pero gusto kong tingnan natin, they gave according to the grant that they had from Cyrus. Pwede naman nilang itago yung ibang pera eh. Pwede naman nilang kupitin yung ibang pera. Kasi binigyan ng lahat eh. Alam niyo po itong problema, makikita natin dun sa Ezra chapter 6 kasi nagkaroon ng opposition dun sa rebuilding of the temple. Kaya sabi nila, natigil yung rebuilding of the temple. Sabi niya, another king na ang naghahari. Ano ba yung nireview nila? Yung review of the history of the minutes of the records of the king. At nakita nila, ayun pala eh. In the first year of Cyrus, Cyrus issued a decree na dapat niyong gawin yan. Pero sa last part ng verse 4, let the cost be paid from the royal treasury. Di ba? Ang sarap ata ng ganun. Biro mo, magkakaroon ka ng rebuilding program. Hindi ka na maghahanap ng pera dahil bahala na si boss. Bahala ng Malacanang. Ganun ba yon? Bahala ng White House. Ito ang problema kung bakit ang Pilipinas hanggang ngayon ay mahirap. Marami mga factors kung bakit hanggang ngayon ay maghihirap ang Pilipinas. Pero ang isa sa masasabi nating isa sa significant factor ay ang corruption. According to the Philippine Institute for Development Studies, about 20% ng annual government appropriation goes to corruption. Kaya noong 2017, 670 billion ang napunta sa corruption. Noong 2018, 752 billion napunta sa corruption. Napapailing tayo, di ba? Nakakapanghinayang. Hindi ko pa nakikita yung ibang mga records. Itong current budget, meron silang ginawang yung tinatawag na unprogrammed appropriation ng 850 billion. So, paano natin gamitin yon? Nakita niyo, sino nagdadrive sa probinsya, nakikita niyo ba yung napakagandang daan sa gabi, yung cat eye? Okay? Kailangan po natin yan. Lalo pagka nagmamaneho ka sa gabi, meron kang guide. Pag tinignan niyo po, ang cost ng isang cat eye is about 1,200 pesos. Pero sa report ng DPWH, ang budget dyan is 12,000 per cat eye. Wow, napawaw tayo, ano? Ay, ilang milyon yan? Grabe. Natatandaan niyo ba ang pharmaceutical scandal? Parang nakalimutan na. Meron bang nanagutan dyan? Parang wala. Napandaan niyo ba yung DepEd, 22.4 billion worth of mga laptop na pinabigay sa mga teacher? Ang cost ng isang laptop is about 58,000 pesos pero hindi naman magagamit, overpriced. We have issue of corruption. Kaya ang ating panawagan, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kasama sa panindigan ng integridad. Itong 11th Jamboree, ilang beses na yung hinukay Di ba? Pagka magkakaroon na naman ng eleksyon, sana naman sa eleksyon hindi ulit huhukayin yan. O yung mga asfalto, alam niyo ba anong cost? Anong isang pwede niyong gawin? Meron kaming nandun taga Tugigaraw. Ang ginawa niya, merong project
na farm to market road, ang nakaposte doon sa COA, yung sa, di ba may nakaposte namang billboard kung magkano ang cost? Ang sabi, ang cost po niyan is 9 million pesos. Yung isang contractor, independent contractor, kinompute niya, hindi 9 million ang cost niyan. 2 million lamang. Saan napunta yung 7 million? Kailangan po nating labanan ang korupsyon. Kailangan katulad ng people of Israel, kung ano yung igrinant ni Cyrus, ginastos nila at hindi nila ibinulsa. Okay? Salamat na lamang at yung ating building project is intact pa rin hanggang ngayon. Di ho ba? Namamonitor niyo ba? At least meron tayong naipong 26,861,000 natitira doon sa 29 million. Yung iba ginastos natin sa ibang mga repairs. So, merong integridad. Pangalawa is unity. Kinakailangan tayong sama-samang naglilingkod, sama-sama sa pagtatrabaho, sama-sama sa building construction. Verse 3, now in the second year, bago po sila nag-umpisa, kasi nung first year, planning yan at saka gathering of all the materials. Pero, napansin natin, again, in-underline ko yung section, together with the rest of their kinsmen, the priests, the Levites, and all who had come to Jerusalem from captivity. Ibig sabihin, in the reconstruction program, lahat ay kasali. Walang nait sa puwera. Walang taga-masid lamang. Walang taga-critic lamang. Kundi lahat ay kasamang kumikilos. Lahat ay kasamang gumagawa. So ang ating pong panawagan, kung gusto nating ang iglesia ng KBCF ay lalong lumago, we will be earning, magre-raise tayo ng more funds para sa ating building project, pero sa ating rebuilding din ng ating spirituality, we need everyone. Teamwork. Kasama po tayong lahat dito. So, kinakailangan nating mag-participate, mag-join. Lahat ay maging involved. Kaya kailangan natin yung nasa cell group, nasa discipleship, nasa any other ministries, lahat po tayo ay dapat kasali. Pakisabi nga sa katabi mo, kasali ka. Okay? Okay. Huwag kang taga-masid lang, no? O huwag kang taga-reklamo lang. Yung iba, mas masipag magreklamo o mapansin ang mga pagkakamali. Ang dapat doon, sumali tayo, makibahagi tayo, mag-involve tayo. Amen? Pangatlo is the principle of accountability. Napansin natin na kung anong roles and responsibilities, they had to do those designated roles and responsibilities. Verse 8b and 9, they appointed Levites from 20 years old and upward para magsusupervise. So yung mga Levites, actually mga temple singers yan eh. Pero sa panahon ng construction, habang hindi pa gagawin pa natin yung building, hindi pa kayo mahirap naman kumakanta kayo habang kundi naging mga supervisor sila. And by families, Joshua with his sons and his brothers, Kadmiel and his sons, the sons of Judah, tapos nandun din yung si Henadad and the Levites with their sons and brothers. Pamilya, magkakasama. So nandun po na kailangan yung responsibility. Kung merong ipinataw sa iyo, kung ikaw ay worship team, hindi ka pwedeng nasa worship team ka na, dadating ka na lamang ng umaga ng linggo nang hindi kasama sa practice. Di ba? Nagpra-practice ng worship team. Di ba? O ganun ang mga asses. Kita nyo naman, nakapula pa sila ngayon, mga asses. Meron silang color coordination tuwing sila mag-aasa. Or yung paglilinis dito, ibig sabihin, may mga responsibility. Yung nasa cell group leaders o yung mga nasa council, lahat may sense of responsibility. Because, according to Louis Gertzner, people do what you inspect, not what you expect. Kung wala kang supervisor, wala kang nag-check, wala kang nagmo-monitor, yung iba magpapabanjing-banjing. Kaya kahit yung mga estudyante, kaya ang teacher nyo nag-check ng assignment. Kaya kailangan may quiz para makita kung nag-aral talaga kayo. Ibig sabihin, yung pananagutan natin, gagawin natin. Tama?
And then, makita natin that they appointed Levites from 20 years old and upward. Ibinaba nga ho nila yung para mas marami ang makakasama sa paglilingkod. Kasi ano ho ba ang original na qualification age for Levites? Numbers 8:24, 25 years old and upward. Pero nung panahon ng rebuilding ni Ezra, ginawa nilang 20 years old and upward. Okay? Siguro dapat ibaba pa natin dito sa KBCF para lahat. Kita niyo ba yung mga bata kanina? Ang sarap tingnan ng mga bata. At sana po, yung mga batang ito, patuloy nating isasanayin, tutulungan, para later on sila na magiging mga elders at mga cell group leaders dito. Tama? Di ba si Potsolo? Nag-umpisa ka, baby. Nag-umpisa siya, baby. Ngayon, kita mo, siya ay isang CPA, siya ay isang... CPA nga ba? Hindi, ikaw yon. Yung kapatid mo pala, yung kuya mo. Pero siya nang pinagkakatiwalaan maging ng kanyang tatay, di ba, Peng? Pagpasok mo doon sa kalang opisina, ang nagpapatakbo na doon, hindi na si Peng, si Potsolo na. Okay. Kaya pag may kailangan kayo, kay Potsolo kayo lumapit, wag kay Peng. So, ibig sabihin, bata pa, tutulungan na natin. Original qualification 25, inabasa 20 para sila makapaglingkod na. Pang-apat na prinsipyo is the principle of gratitude. Gratuity. Gratitude. Na nandun silang gratitude to God sa lahat ng kanyang provisions at sa kanyang steadfast love. Verse 10 and 11. Start with verse 10. Hindi ko na isinama dito. That the priests with their trumpets and the Levites with their cymbals, they all sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord. I think ang kinakanta nila yung Psalm 136. Sino sa inyong pamilya sa Psalm 136? Pagbabasahin niyo yon, responsive reading ang give thanks to the Lord for all of this, for His steadfast love endures forever. May sasabihin, ito ang ginawa ng Panginoon, for His steadfast love endures forever. Kung minsan, maganda rin natin gawin yung responsive reading. So, responsibly, ginagawa nila yun. Nagpapasalamat sila sa ginawa ng Panginoon. Ang tanong ko po sa ating mga kapatid, eto ngayon, kita niyo yung mga priests na sa likod with their trumpets at sa baba yung mga Levites with their cymbals at lahat ay nagpupuris para sa Panginoon. So, ang tanong ko po ngayon ay, how much do we express thanksgiving to God for all that He has done for us? Kaya nga simple, kahit dun sa bago kumain nagpre-pray tayo bago kumain para magpasalamat sa Panginoon. Yung iba pagharap sa pagkain kain na lang ng kain. Kaya ngayon, nakakagat ang labi. Ang dila. Hindi yung manok ang nakain, kundi yung inyong pisngi o kaya ang dila nyo. Pinapaalalahanan ng Panginoon, magpasalamat ka naman muna. Ang ating mga tinatamasa sa buhay, nandun ba ang ating pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon, lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Malimit sa atin, ang panalangin natin, humihingi tayo ng humihingi. Pero meron ba tayong pagpapasalamat na ginagawa sa Panginoon sa lahat ng pagpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay? At ang panglima is reality, principle of reality. Napansin natin, na they allowed the people to express their perception of reality. Yung mga matatanda, iba ang kanilang reality. Yung mga bagong dating, iba ang perception nila ng reality. Kasi, tingnan natin sa verse 12 and 13. Yung mga priests and Levites, old men, na nakita yung dating grandeur of Solomon's temple bago ito sirain ni Nebuchadnezzar, napaiyak sila. Kasi nung maglagay na sila ng pundasyon, yung mga batang galing dun sa Persia o dun sa Babylon sabi na, salamat dahil wala na tayong problema sa rebuilding program. Lahat ng gastusin natin, sagot na ni Haring Cyrus. Kaya nga sabi ko, lahat ng gastusin natin, masarap sana kung magpapatay tayo ng building dito, lahat ng funds natin galing sa Congress. Ay, wag naman sana. Kasama yan sa corruption. Okay. Hindi pwedeng Congress ang pera galing sa ating construction, di ba? Pero nung panahon si Cyrus, sabi niya, God called me to rebuild the temple.
And He granted all that is needed. Kaya lang, yung mga matatandang nandun, medyo napaiyak. Nung ilagay yung pundasyon, sabi niya, nako, ang liit naman ng ating pundasyon. Siyempre, pag naglagay ka ng pundasyon, alam mo na kung ano magiging size ng building na gagawin mo. Di ba? Kung gusto mong mataas ang building mo, malalim ang pundasyon. Ay kung maliit pa lang nalagay sa pundasyon, ibig sabihin, nako, hindi natin makikita yung grandeur of Solomon's temple na sinira ni Nebuchadnezzar. But the others shouted for joy. Makita natin, so that people now cannot distinguish the sound of joyful shout from the sound of the people's weeping. Mabuti pa yung mga nagko-construct, sabi niya, sige, umiyak yung mga tatay natin, mga lolo natin. Tayo, umawi tayo ng papuri sa Panginoon. Kaya nga, hindi na ma-distinguish. Sino yung umiiyak dahil nalulungkot o yung nagdiriwang sa tuwa and the sound was heard far away. Eto nga kasi, yung young generation natin, ibang reality. Yung mga older generation katulad ko, iba yung reality. Kaya ako, wag niyo akong sasabihin yung lahat ng app sa computer. Alam ni Third yan. Kasi pagka wala na akong malaman, tanong ko, Third, anong gagawin ko dito? Di ba? Hindi naman malayo ang aming generation gap, no? Third. But, di ba? Ang mga kabataan, iba na eh. Pag nag-aaral, sabi ko, nag-aaral ka ba? Yung mga apo ko, nag-aaral ka ba? Eh kasi, bukas yung laptop, bukas yung cellphone. Sabi ko, nakikipag-usap sa iba, nakikipag-aral. Sabi ko, paano ka nakakonsentrate niyan? Kaya tuloy ako, natuto na rin sa kanila. Nag-aaral ng message, nag-aaral ng... Pero mahalaga po, ano yung perception ng reality? Allow them to express their perception of reality. Ito po yung ating building project. Kailan ba nag-umpisa itong building project na ito? 2008. Ibig sabihin, 26 years na. Ano bang pinag-umpisa nitong building project na ito? Eh si Brother Sam Padulyon, nahihirapan kasi siyang umakyat dyan sa dahil meron siyang disability dahil nagkaroon siya ng problema sa kanyang paglakad. So, dahil hindi siya masyadong makalakad, sabi niya, magdodonate lang ako ng pera para makapagpalagay tayo ng elevator dito. Aba, naging excited yung iba, kasama rin ata ako doon, wag lang elevator ilagay natin. Magpalagay na tayo ng mas mataas na building. Ayun ngayon, hanggang ngayon. Namatay na si Kuya Sam, wala pa yung elevator. Pero, bakit kaya? Bakit kaya after 26 years, hindi pa natin natatapos? Sa bagay, realistic naman po tayo. Ayaw kasi nating mag-umpisa, sisirain yung building, tapos nakatenga naman. Hindi matatapos. May principle din na sinabi sa Luke chapter 9. If you are building Luke 14, if you are building the tower, count the cost. Na baka naman mag-umpisa ka, hindi mo matapos. Although the count the cost, there is more on discipleship. Pero tingnan din natin, baka sinasabi ng Panginoon, hindi muna yung physical building ang kailangan natin. Ang kailangan natin, yung ating spiritual building. Ang gandang tingnan po ng Dubai. Di ba? Pero nakaraang linggo, anong nangyari sa Dubai? Dinilubyo. Kasi ang ganda ng mga buildings nila, pero dahil desierto yon, hindi nila inisip na kailangan ng malaking tinatawag na drainage system. Kaya nung magkaroon ng malakas na ulan, lubog ang mga Porsche, ang mga magagandang sasakyan. Pero nagpapasalamat po tayo that in this city, Christians are allowed to worship. Kaya lang, meron na silang na-build na 2 malaking worship center, pero hindi kasya. Pastor Ronel was pastoring one of those congregations doon sa Trinity campus, di ba?
Ilang worship service meron doon isa pagdating ng weekend? Mga 68 different groups. Kaya hindi talaga kasya. Siguro there's more than 1,000 groups of churches in Dubai. Kaya minsan, ito nga, na-share ko na sa inyo before. Last March 21, 2022, I met with Dr. Omar Almutana. Sabi ko sa kanya, kailangan po ng mga Christian churches na ipagamit niyo ulit yung mga hotels, mga public places para sa gathering. Ang tanong niya sa akin I don't understand why Christians meet in secular place and not in sacred place. Sabi ko, Lord, paano ko sasagutin ito? Sabi niya kasi, kaming mga Muslim, we have the mosque where we worship. Yung mga Catholic, they have their cathedral. Yung mga Buddhist, they have their temple. Kayo, ang gagamitin niyo, mga hotel, uupa kayo. Why can you worship and do your holy gathering in a secular place? Ito na lang po ang pinaalala sa akin ng Panginoon. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabi ko sa kanya, Your Excellency, our people, we believe that the Holy Spirit indwells in us. I try to explain. The Holy Spirit indwells in us, and because the Holy Spirit indwells in us, the people become holy. So, it's not the place that is holy. But when the holy people meet, that place, that hotel, that school building becomes a holy gathering because the holy people of God are gathering. Amen? Mga kapatid, sa bagay, pasalamat po tayo dito dahil bagaman kumakalug-kalug yung ating floor, talagang pag naglulundagan ang mga young people dito, vibrant worship po talaga yan. Dahil nagbabibrate Di ba? Pero wag ho kayong mag-alala. Nung bagong gawa po itong building na ito, nagbabibrate na. So it is actually structurally sound. Okay? In fact, later on, kamakailan lang, di ba, pinatest natin, structural integrity test. Sabi nila, kayang-kaya pa. Kaya huwag kayong mag-alala. Dumaan ang lindol at lahat, building pa rin ho ito. Okay? Good for another 10 years. O more than 10 years siguro. Hindi ko alam. But sabi ko kay Dr. Omar, Dr. Omar, it's not the place. It's the people. And I think today, we say, yes, we want to have a beautiful building. But before we have a beautiful building, we need to have beautiful people. Amen? Tingnan nyo nga ang katabi mo, mukha bang beautiful na yung katabi mo? Oh, sabi mo, hindi ka bagay sa magandang building. Oh, dapat kung magandang building, mas maganda tayo. Tama, mga kapatid? Oh, parang hindi kayo makapag-agree. If we want to have a beautiful building, first of all, we need to be beautiful people. Amen? Because we are God's temple. And so, as we have our takeaway, I use 1 Corinthians 6, verses 12 to 20 to apply. If the principle of integrity, unity, accountability, gratuity, as well as reality was observed in the building of the temple during the time of Ezra, tingnan naman natin in the building of God's temple, which is us. Don't misuse our body. That's why, sabi ni Apostle Paul, all things are lawful for me. Pwede ko slave or be dominated by anything. Ibig sabihin, yung body ito, kung gusto kong sirain ang katawang ito sa pamamagitan ng, di ba, yung sigarilyo, nakalagay na doon warning, Surgeon General, di ba? Smoking causes cancer. Pero, okay lang kung magka-cancer. Ganun ba yon? No, we need to have an integrity. Warning, how do you use your body? All things are lawful. But not all things are helpful. Ang sarap kumain ng taba. Di ba?
Ang sarap talagang lalo kung mamantika. Lalo kung humba. Di ba? O kaya ay, di ba? Pero alam naman natin, nakakasira naman sa ating katawan. Or halimbawa, all things are lawful. Okay lang naman akong mag-Facebook Okay lang naman akong mag-social media. But kung your life is controlled by social media, it's not anymore helpful. You're enslaved by that. Integrity, don't misuse the temple of God. Amen? Pangalawa, unity. We are united in Christ. Food is meant for the stomach and stomach for food. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. Alam mo, tahanan tayo ng ating Panginoon. The Holy Spirit indwells in us. And because we are united with Christ, where will we bring this body? If this body is the dwelling place of the Holy Spirit, if this body is part of the body of Christ, then we need to make sure that this body is not for immorality or for other things which are not right. Then in the principle of accountability, our body belongs to Christ and should not be joined to a prostitute. Verse 15 and 16, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them to be members of a prostitute? Alam mo, diretsohang magsalita si Apostol Pablo dito eh. Sabi niya, never. Kasi kung ikaw ay gumagamit ng prostitute, your sexual union with a prostitute makes you one body with her. But our body belongs to Christ. And we need to have that accountability of how we use this body. Mga kapatid, tama? How about gratuity? We are one spirit with Christ. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. And therefore, kung tayo ay having the Holy Spirit in us, then we should not entertain anything that will destroy. We should flee from sexual immorality. Every other sin that a person commits is outside the body. But when we commit immorality, it is sinning against your body. By the way, isang problema sa maraming Pilipino, ang double standard. Okay lang na ang lalaki ay gumamit ng iba, babae. Pagka ang babae, ay nako, papatayin kita. Pagka ikaw ay gumamit ng ibang lalaki. Di ba? Bakit mali sa babae? Tama sa lalaki. Parehong mali. Dahil ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon. And then the reality check, we are not our own. We were bought with a price. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? This body does not belong to us. In the first place, this was created by God. In Psalm 139, we see the description that we were created by God in our mother's womb. Our unformed substance were intricately woven by God. And then after that, even though we sinned and we have fallen into sin, Jesus provided a solution and we were redeemed. We were bought with a price. Glorify God in your body. Hindi ito sa atin. Gamitin natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. In Jeremiah chapter 3, verses 3 to 7, we see here why God allowed the destruction of the temple of Solomon, the temple of Jerusalem. Last part of verse 4, do not trust these deceptive words. Kasi po, nagkaroon na sila ng false security. Because of this temple, they say, as long as the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord is there, we will be invincible as a people. Ganun ho ang nangyari sa bansang Israel. Na sinabi na, dahil may magandang templo, kasama natin ng Diyos, dahil nandyan ang presensya ng Diyos, hindi tayo magagalaw ni numan.
Ang sabi ng Panginoon, through the prophet Jeremiah, it's not the temple of the Lord that is your security. It's not this temple of Solomon that will guarantee your invincibility. Rather, sabi niya sa verse 5 up to 7, if you truly amend your ways and your deeds, if you truly execute justice one with another, if you do not oppress the sojourner, the fatherless, or the widow, or shed innocent blood in this place, and if you do not go after other gods to your own harm, then I will let you dwell in this place, in the land that I gave of old to your fathers forever. But what did the people of Israel do during that time? Sa halip na sila ay tumulong sa mga naghihirap, magkaroon ng justice at tumulong sa mga mga orphans and widows. O kaya naman ay huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. At dahil doon sabi ng Panginoon, that temple will be destroyed. And Nebuchadnezzar was used by God to destroy the temple of Solomon. It's not just this building. It's our body, which is the temple of the Holy Spirit. One time I already showed you these pictures about some of the beautiful church buildings that are now turned to be beer houses. Ang pangalan nga nito dun sa Pittsburgh, Pennsylvania is the Church Brew Works. Dati po yan simbahan. Ngayon ang nakalagay ay mga yung drum ng beer. Kaya kung gusto mong uminom ng beer, want to sawa, siyempre babayaran mo. Okay? Sa Pittsburgh. Dati simbahan po yan. O doon po sa Ohio. Dati doon sa taas na yan ay nandun yung pipe organ. Okay? Nandun na ngayon ang mga drum ng beer. Beer house. Ito po sa Ireland. Pinanatili pa nila yung pangalan. Welcome to the north side, the church. Hindi po simbahan, hindi ho worship gathering yan. It's a beer joint na ginaganap, the church. Okay? Pinanatili pa yung pangalan, the church. Pero ito as a beer house. O doon po, sa Louisiana, Vessel. Magandang ang fasad, pinanatili po nila. But it is also another beer house. And panghuli, this is Pitcher and Piano in Nottingham, England. Nandun pa yung mga stained glass windows. But it's still another beer house. Mga kapatid, pwede tayong magpatayo ng magandang building. Pwede tayong mag-solicit from Malacanang siguro and makapagpatayo ng magandang building. But if the people who are inside the building will not be living up to what God called us to be, the living temple of God, that building will be useless. That temple will be useless. That beautiful edifice will not serve its purpose. What is important is that, do you not know, sabay-sabay nga ho natin basahin, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Pakisabi nga sa tabi mo, and you are the temple. Wow. We are the temple of the living God. If we want to have later on a beautiful 7-story or ilang story building na dito, biglang naging 7. Kasi dati hanggang 4-story lang ang pwede dito sa area ito. I think because of the price of land, itataas na po. If God will allow us to have multiple story building in this facility, it starts with making sure that you are a beautiful temple of the living God.
Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo, asking that you would help us to live up to that billing that we are the temple of the living God, that the Holy Spirit dwells within us, that we need to show that integrity, that our body will be used to serve you, to honor you. We need to have that unity, that because we are united with Christ, we are united to one another, then we want to make sure that this body will give honor to you. We want to have that accountability on how we use this temple of the Holy Spirit. Have that thanksgiving for how you redeem and how you transform us. And live out with that reality that we are the temple and the dwelling place of the Holy God, of the Holy Spirit. We dedicate our lives afresh to you. Take our lives, O Lord, as a living sacrifice. Help us to live as the dwelling place of the Holy Spirit of God. Salamat po sa iyong pangunguna. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa iyong pagbibigay ng gabay so we can have this building our bodies that you will use for your glory and honor. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.